Okay, so for today's video, I just want to share kung ano yung mga camera equipments or camera accessories na pwede nyo magamit for vlogging sa 2025. Let's go! Sa mga nagsisimula pa lang kagaya ko, ayan, gamit ko ngayon yung Canon 700D, isang type siya ng camera na sobrang luma na. Hindi naman necessary na bumili talaga kayo ng DSLR or ng camera. Pwede nyo naman gamitin yung sarili nyong phone. Meron lang talaga akong extra budget ng mga panahon na yun, kaya naisip kong bumili ng camera kasi gusto ko rin i-try yung photography and of course, parang mas ramdam ko lang yung pagba-vlog kapag ganitong klaseng camera yung gamit. Fast forward after 4 years, ayun, nagagamit ko na siya for reels, tapos mga professional work like paggawa ng music video and pag-shoot ng mga real estate. Again, kung wala kayong DSLR, pwede nyo gamitin yung phone nyo, especially yung mga phone nowadays, ang gaganda na ng camera nila. Sa mga naka-iPhone dyan na gusto magsimula ng vlog, well, meron na kayong advantage kasi sobrang quality na talaga yung image ngayon. Kung meron na kayong camera, for sure, siguro meron kayong kit lens, but kung gusto nyo invest para mas ma-up yung quality ng production nyo, pwede kayong mag-invest sa lens. Mine, I use Yongnuo as my 50mm for close-up shots, and ito yung gamit ko ngayon na hindi ko pwede ma-videoan kasi nga gamit ko sa pag-shoot ng vlog is yung 10 to 18mm na Canon EFS. Great siya for wide angle and ayan, pag-vlog. Kung imagine hawak ko yan ng ganyan. Yan. Usually ganyan ako mag-vlog. Nadaanan na natin yung lens, now let's move naman sa ND filters. Ito yung itsura ng ND filter. Ang alam ko yung mga phone ngayon gumagamit na rin ng ND filters na mas maliliit dito, but ang pinaka-purpose nito is para nowadays sa pagkakaalam ko yung mga phone gumagamit na rin ng mga ND filters, but yung pinaka-purpose nito is para makontrol nyo yung exposure kapag nasa maliwanag na environment kayo. Minsan kasi kapag sobrang binabahan nyo yung ISO, napakadilim naman, and then kapag nag-jump ka sa isa pang ISO, sobrang liwanag naman. Kaya ito yung pwede nyo magamit para siya makontrol in between. Hindi siya agad necessary, pero kung titignan nyo yung presyo nito sa Lazada, bakit hindi pa kayo mag-invest? So let me show you how ND filter works. Right now, yung gamit ko is yung Canon EFS 10 to 16mm. Yung ND filter na nabili ko sa Lazada, meron siyang konting effect na parang green or brownish. Siguro hindi nyo na makikita kasi i-edit ko na to after. Papakita ko sa inyo on how the video looks like kapag tinanggal yung ND filter. Nakita nyo sobrang liwanag tapos parang biglang nag-iba yung kulay. Sobrang sira na yung video kapag nangyari yung ganito, and hindi naman all the time basta-basta nyo na lang may i-adjust yung ISO and yung aperture. Sobrang hassle nun kapag ganun, and hindi siya advisable kapag mga ganitong klaseng vlogging na on the go. Ibabalik natin yung ND filter para makita nyo yung difference. Diyan, nahirapan pa ibalik ko. Mag-iingat ka lang minsan kapag ibabalik mo kasi nga baka bumagsak, pero meron ng mga ND filter ngayon na magnetic. So yan, focus na ba? Hindi pa, o yan, okay na. So yan, ganyan siya. And para sa akin din, mula nung gumamit na ako ng ND filter, mas nadali na ako i-edit siya sa post. Sa pagkakaalala ko, nabili ko siya sa Lazada around 600 to 800 lang yata. And kagaya nga nung sinabi ko kanina, hindi naman siya advisable bumili agad kayo ng ND filter hanggat wala pa kayong basic understanding kung paano i-manipulate yung ISO, shutter speed, and aperture. But most of the time, sa mga vlogger na nakikita ko na gumagamit ng DSLR or kahit minsan yung mga phone na gamit nila, meron talaga akong nakikita naka-attach na ND filter. So yun lang. Next naman is yung extra battery. Of course, matic na yan. Sa toolkit ko meron akong tatlo. Tatlo. Bali may dalawa akong backup. Kung mag-vlog lang kayo, siguro one is enough. Parang sobrang bilis ko ngayon. Hindi naman siguro ako sobrang bilis magsalita. Next naman is tripod or GorillaPod. Napaka-useful nito. Akala nyo lang hindi. Akala nyo lang napakadaling magpataw ng camera or ng phone sa kung san-san man, but sobrang worth it nito kapag nag-invest kayo dito. Lalo na yung GorillaPod, especially kung nasa area kayo na medyo alanganin yung mga patungan, kung tabingi or what, pwede nyo magamit to kasi pwede siya isabit. Okay, ano pa ba? Vape? Para cool. Hindi siya kailangan. Sama ko na rin siguro to kasi yung iba kailangan talaga ng microphone. Well, kailangan nyo pala talaga. Kung hindi ganitong klaseng microphone, at least yung Rode, yung kinokonekta talaga sa camera. I wish na meron akong ganun kaso yung mic port nito, kaya wala.
Eto wireless yung ginagamit ko tapos nakakonekta sa phone and then tsaka ko na lang siya isi-sync. Ano pa ba? By the way dun pala sa camera, the best na kung bibili kayo ng camera na mumurahin lang, piliin niyo na yung flip screen para makita niyo yung sarili niyo kapag nagvo-vlog kayo. Battery and the filters and ayun, eto idadagdag ko na rin 'to, anong tawag dito? LED light. Search nyo na lang siya sa Lazada but ito yung Ulanzi VL49 Pro. Bagong dating lang sa akin nito and hindi ko kasi siya mapakita ngayon kasi nga yan, gamit ko ngayon. But feeling ko magagamit ko siya sa mga low light environment sa pag-shoot ng music video and pati sa pag-vlog. Kasi nahihirapan ako mag-shoot ng vlog lalo na kapag gabi. Alam mo yun? Kasi ang dilim talaga and sobrang hina ng capability ng camera na gamit ko pagdating sa low light. So malaking matutulong niya sa akin. Dilim! Testing natin. So nakasagad na yung ISO pero ang dilim. Tatry ko gamitin yung VL49 RGB Pro. Okay. Tapos kung masyadong matalas yung image, masyadong matalas yung light, diffuser. Okay. So medyo nakakailang lang siya but pwede na magagamit naman na. Siguro mas maganda kung mas malayo. Wait lang. Ayan. So yan, mas malayo siya, mas mukhang natural yung light. And mukhang magagamit ko siya kapag magva-vlog sa low light situation. Halata lang talaga na may ilaw akong gamit. Hindi kagaya ng mga camera talaga ngayon na legit na kahit dilim yung sitwasyon, talagang kayang-kaya. Ito, tinesting ko na sagad yung brightness. Tapos meron siyang diffuser. Goods na rin. Nice! Meron mga bagong camera na ngayon, mga medyo mas expensive of course, na kaya talaga mag-perform sa madidilim na environment. But kung wala, and magkano lang din naman to, why not mag-invest? Ang the best dito sa Ulanzi Pro is meron siyang magnet, pwede niyo siya madikit sa kung saan man, tapos na-adjust din yung ilaw niya. Sa akin hindi ko pa nga alam kung perfect na yan, but ayun, marami din siyang klaseng mode na adjust yung brightness. Perfect talaga sa mga baguhan. Wala nang iba na pwede nyo pa pala madagdag yung drone. Kagaya ng ND filter, ito mas hindi siya kailangan. But kung gusto nyo i-up yung game nyo pagdating sa vlogging and sa mga reels, sa mga Facebook stories or what, worth it bumili ng drone. Ang dami ng murang drone ngayon but wag kayong bumili ng mga putyo-putyo lang dyan. I suggest na mag-invest kayo sa DJI. DJI Mini 3 yung gamit ko ngayon. Hindi ko alam kung meron pa siya sa market but for sure less than 30k na lang siya. Ano pa ba? Parang yun lang. Ayun, Magic Arm. Para din siyang tripod pero ito mas secure siya kasi pwede niyo talaga siya i-clip kahit saan. Kahit yung camera kaya niya dalhin. Basically, that's it. Yung iba pang binanggit ko dun, hindi niyo naman talaga kailangan at first. Magkaroon ka lang ng phone na merong quality na camera. All goods ka na. Meron pa akong isang equipment pero hindi ko na siya i-add dito but I just want to mention yung gimbal. More on pang professional work na yun kaya yun. So let's go. Let's continue this vlog outside.